pa sa ating mga balita, muling binigyan din ngayon na Malacanang na naaayon sa batas ang paggamit ng pondo sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program. Iginiit ng palasyo na maraming mamamayan ang nakinabang mula sa mga proyektong pinondohan mula dito. Kasabay nito, sinabi naman ng Malacanang na suportado ng gobyerno ang kampanya laban sa anumang uri ng katiwalian. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Tiniyak nga ng Malacanang na walang nilalabag sa konstitusyon ang Aquino administration, partikular na dito ang paggamit ng pondo ng bayan. Kumpiyansang Malacanang na kayang ipagtanggol ang legalidad ng paggamit ng mekanismo ng Disbursement Acceleration Program o DAP para tustusan ang mga mahalagang programa ng gobyerno kasama na ang mga natukoy na proyekto ng mga mambabatas. As the President has said, then if anybody should wish to, if they believe in that strongly enough or that they believe in the correctness of the position, then we will meet any challenges head-on. Sinabi ito ni Deputy Presidential Abigail Valte sa harap ng inihaing petisyon na kumukwestiyon sa ginawang realignment ng government savings sa ilalim ng DAP na umano'y ginamit bilang suhol para mapatalsik si dating Chief Justice Renato Corona. I understand that a petition has been filed before the Supreme Court challenging the constitutionality of the Disbursement Acceleration Program. I've spoken with the Solicitor General. The office has not yet received a copy of the position, but rest assured that the Solicitor General will be ready to defend the position of the Executive. And we're confident we will be vindicated. We are confident that we can ably defend the position on the creation as well as the use of the executive of the DAP. Handa rin anyang palasyo na harapin ang sinasabi ng kritiko na posibleng gamitin bilang ground for impeachment laban sa Pangulo ang realignment ng government savings sa ilalim ng DAP. Is the President bothered by the threat of a filing of an impeachment complaint against any him? decision or in any program that the President approves or any policy that he adheres to, he is always ready to defend his position in any venue. Tala sa harap ng mainit na usapin ng DAP, nagsagawa ng 2 million march para sa maling paggamit ng PDAF at umihiling sa pag-alis na rin maging ng special purpose funds ng Pangulo. We've sufficiently answered and explained the necessity for what they continue to insist on calling presidential pork. We have also been consistent that the use of most of the SPFs or the special purpose funds under the control of the government have been above board, have been transparent and necessary for the execution of the mandate of the executive. At katulad niya ng mga sumama sa Million March, lumalaban ng Administrasyong Aquino sa mga umaabuso sa kaban ng bayan. We do want to point out that we have no problem when citizens take to various fora in order to be able to express their grievances. And to this point, we understand kung bakit po merong outrage. Talagang lahat na we all share in the passion and the anger because of revelations that the pork barrel misused. Nauna na nga tiniyak ni Pangulong Aquino na patuloy na iiral ang tuwid na daan sa kanyang pamunuan. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.